Tugalos, magandang gabi at hello at welcome sa aming podcast, Hunted Explorers Podcast. Magandang hello sa inyo. Joko Loco. Teng. Sir Teng TV. Yan, Boss Benok TV. Boy Patatas po. Yan. And ngayong gabi nandito tayo sa isang lugar sa Cavite. Yan, magandang gabi sa inyo. Kasi mamaya kung abot, may time pa tayo, pwede natin puntahan isang abandonadong bahay. Sa Cavite din to. So pagka pinunta namin yun mamaya na mga alauna or late na, mas okay yun kasi pinayagan na kami doon. Ito ngayon? No. Kayo na lang ay... Pauwi ka na ba? Pauwi ka na ba? Dati, malakas ang loob. Ngayon, trip-trip na lang. Trip na lang. Kasi sabi nila, sa mga elemento, sa mga pag nakaganto kang kulay, hindi ka nila masyado makikita. Oo, yun pa mahirap. May taga-bulag yun. Oo, sabi ni Teng. Yan ba yun? Ewan ko lang. Tangina, magpulang ako. Kanina nga nakapula ka eh. Hindi, ano lang. Pabahay ko lang. Uy, si Boy Patatas. Boy Patatas. Uy, mag-vlog ka din, uy. Ayun, iba kasi depende talaga lugar yung ambience sa amin. Ito naman, dito pa lang, papasok pa lang kami. Okay naman siya. Nakapanginayang na kasi nga, hindi na tuloy na resort. Pero maganda. Maganda naman. Pwede nga siyang high class na Kasi yung, pansin mo yung ibang resort, diba? Kita mo yung diba? design ng design ng cottage. Di ba sa ibang yung parang umbrellang bato lang. Dito hindi, buong cottage, no? Buong cottage. Apat yung pillars. Ganda nun. Tapos puro puno yung Ano bang nakakatakot na nangyari sa buhay niyo? Hindi yung aksidente, yung ganyan. Yung parang paranormal na. Makakaiba. Ikaw ba? Ano pinaka mo? Yung grade 1 ako. Lahat naman tayo, kahit nung bata tayo, makakaramdam tayo nung hindi natin namamalay na parang ganito yung parang nararamdaman, katabi, lumalaki yung ulo natin. Pero hindi pa talaga yung masasabi mo na paranormal yun. Pero meron talaga na, ibig sabihin nun, meron talaga na, may tumatanda talaga rito sa mundo na ito na hindi lang natin. Ito lang paranormal na ito eh. O yan, ito nakatakot yan. Hindi na mo, wala ka nang ginagawa pero ang tigas na normal na. Creepy na. Creepy, diba? Naglalakad ka ganun. Hila mo yan. Pero yung pina-experience ko sa mga paranormal na ganyan, nag-active siya ng ganito na nakakaramdam ako na parang hindi normal. Tsaka nakikita mo, sabi mo? Oo, nakikita ko. Nung tumira na kami ng Pangasinan, airpad ko. Ayan. Isang beses, first time ko kasi makakita na yung puno ng kaimito, ginawang uling. Inuuling kasi yun. Niluluto. Pero bago pala nila putulin yung nagdasal na sila. Ako, hindi ko alam. Pinagdaroon ko yung puno ng kaimito. Pinagpapalo ko ng itak. Tapos yun na. Ano yun? Naputol na o hindi ba? Putol na. Tapos ang hindi pinagaya sa amin sa taga doon, ang simpa daw yun. Alam ko born again din yun. Kasi na pagka uwi, meron kasing aso doon na si Brownie pero kulay puti. Brownie puti. Ang lapit Brownie hindi namin aso yun pero doon lang sa compound namin pinapakain namin. So, parang kilala na rin ako. Ito yung bahay namin ko Joko. Yung dadaanan mo na hallway na puro ang katabi mo niya na yung mahogany yung ginagawang posting yung bahay namin layo. Kaya yung lakad ako kasi parang sumusunod. Si Brownie lang yung si puti na siya kanan ko. Parang lumalaki, umabot ng gambewang ko. Pag pangatlong tingin ko, bata na siya. Oo, inatakbo ko yung mga... Paano bata na siya? Figure siya na batang babaeng nakaganyan, nakatayo. Pero wala siyang walang ganun. Tapos yun na, nag-start na yung batang yun na kahit na umuwi ulit ako ng Cavite, parang lagi siyang kasama. May mama ko ulit, tapos pupunta ko yung papa ulit. Ang pinaka-worst naman na nangyari talaga, nung naging musician na ako sa church namin, sa Christian, siyempre, mas lumalalim pa yung pananampalataya ko sa Panginoon. Ganun pala yun, pag lumalakas ang pananampalataya, doon ka atake ng kalaban. Kung saan ka mahina ako sa panaginip. So yun, ang nangyari doon sa panaginip ko,
may magandang babae, sobrang ganda. Parang Rian Ramos na ata. Yung sinasabi ko sa iyo eh. Tapos, Tigilan mo yan. nagubad. Sabi ng tigilan mo. Tigilan mo yan. Tapos, nung habang malapit ako, nanginginig-ginig niya siya. Tapos, Takam na siya parang oo, parang sarap na. Joke lang. Para siyang na para siyang naagnas na nagdudugo na. Sabi ko, pinapakawag na naman ata. Kasi may sleep paralysis pa ako, hindi niyo pa natatanong. Tanongin niyo na. Yan, tatanungin na nila kuya. Tatanungin na nila. paralysis. Meron. May sleep paralysis. Meron. Ayun, naano ka na nasa, bangun to eh. Nung kasi dati, ang ginagawa ko, wala naman kasi akong kama eh. Meron lang akong parang sopa na maliit. Tapos, katabi ko yung pader. Pag pinapamunta ko, pinapalo ko yung pako sa pader para magising ako. Nagagalaw mo? Oo, nagagalaw ko. Kasi pag nanaginip ako, alam ko katawang ko tulog eh. Ako nga eh, pati mga kapatid ko eh. Nakaiga sa baba eh. Pinapalo ko. Nagigising ako. Pero nung oras na yun, sabi ko, Jesus name. Sa ng babae, sa private part ng babae, may lumalabas na kalbo. Lalaki siya na puro dugo. Sabi ko, Jesus name. Sabi ng demonyo sa akin, wala yung Diyos mo kayo. Seryoso. Tapos, di ba, papalo ko yung kamay ko. Yung time na yun, nahigaan ko siya. Pag ganyan. Kaya di talaga ako medyo ako magigising. Tapos, ang ginawa ko na sabi ko, sige, pahinga ako, wala naman ako magagawa. Huminga. Pero bigla akong pumasok sa isip ko na mas malakas na rin. Sumigaw ako na malakas, huminga ako ng malalim. Nagising ako. Tapos pagkagising ko, yung kuya kong bading, umiiyak na. Lahat daw kinagat na sa akin. Para magising ako eh. Yung ilalang yung sa paa, kamay, ito, hindi ito masakit ito pag pinihilot eh. Yung mo, kinagat? Yung itlog ko, pininin ng kuya ko yun. Seryoso, pinipiga ng kuya ko yung itlog ko eh. Para magising ako. Kasi tapos yung ninang ko, El Shaddai yung sininang ko eh. Pinupunasan na ako ng kanyang El Shaddai, naka yung langis. Dahil natatawa na lang ako eh. Sige. Tapos, ano nangyari? 30 minutes na daw akong naninigas. 30 minutes. Tapos parang, pag gusto na nila akong masugod sa hospital, hindi na ako mabuhat. Anong tawag doon yung death weight ba yun? Parang ganun. Patay ka na, yung bigat mo. Dead weight. Ayun, death weight, ganun daw. Kaya natakot yung kuya. Kasi deadly. Pero nawala yun ha. Pero nung uli, nung nandito na ako natira sa bahay namin talaga na nakuha namin mag-asawa, nagpapakita pa rin yun. Nung nagtanim ako ng bonsai na balete. Bigay ng tatay ko. Bonsai, liit lang nun, no? Sobrang liit lang nun. Yung mataba kasi lupa rin sa amin. Naging puno siya. Talagang puno. Paano tinanim mo ba siya? O inayaan mo? Kasi yung binigay ni Papa ko, yung basag yung paso. Nasa plastic lang yun. Nilagay ko na, tinanim ko na lang doon. Okay. Kaya nagkaroon ng balete sa inyo. Yun yung nilalagay niya Christmas light? Lagay yung Christmas light yun. Alam niyo ba, yung pinakamatindi kong bangungot din, yung nag-abroad daw ako ng Japan. Pagka uwi ko, yung asawa ko, meron ng asawa, nandun nakatira sa bahay namin. Yun ang bangungot. Oo. Tapos sabi ko na, bangungot to, puta, hindi gagawin ng asawa ko to, naman ako asawa. Tapos, dinulok ako, naling. Hanggang sa napahawa ko sa balete. Sabi, hindi, legit yun. Ito ka, sobrang lamig ng balete. Ano masabi sa akin ng balete? Kuya, gising na. Yung batay na rin. May boses na pa. Oo. Tapos yun, pag sinabi niya, kuya, gising ako, post up po ako, ginigising na rin ako niya. Tapos nung nagpaalam ako sa kanya, sabi ko sa balete, pasensya ka na, kailangan kasi putulin yung puno kasi nga, gagawin yung bahay namin sa harap talaga yung na panggarahe. Ngayon, hindi ko na siya nakikita. Nagpaalam ko, sinabi mo sa kanya na gano'n. Hindi ko putulin na. Wala na. Bala, lumipat yan. O kung hindi man, baka ano lang. Wala na ako nararamdaman sa bahay namin eh. Baka nag-abroad na yung boss. Baka siya pumunta ng Japan. Baka natuloy. Pero pili ko nakabantay lang yan. Yung sipong tutulong sa nakakatakot yun sa inyo. Sa amin. Oo, nakita ko talaga yun. Black lang yun eh. Nakorting tao sa bahay. Nakaupo doon sa pwesto mo. Akala ko nga ikaw eh. Pero anong oras mo ba yan? Alas 3. Madaling araw. Nung bibili ako ng kasi 500 yung pera, wala akong nakalimutan ko magpabarya. So lumabas ako. Kinabisedo kasi bukas pa yun ng 24 hours yun. Bumili ako ng beso at kusina. Pero bago pumunta roon, paglabas ko pa rin ng gate, iba na eh, nakapatay yung ilaw nyo sa sa labas eh. Di naman kayo nagpapatay ng ilaw eh.
Ah, hindi. Bukas yun, hindi naman yung O yun, nakapatay nga. Tapos ang ilaw doon sa may kusina nyo na dilaw. Oh? Kita ko ngayon, ano nga talaga, ang makikita ng left side na mata mo, yun lang Ano talaga. nangyari yun? Nakapatay sa labas na. Ayun nga, kaya Baka nga malik tapos, mata ka lang. hindi. Hindi? Tangina. Kasi bago ko bumili, kumain muna ako eh. Uy, Gising na gising Signature talaga na. ako eh. ano ba yan? Kasi pag nagigising talaga ako umaga, normal sa akin yung magdudamit talaga ako. Ah. Tapos yun, syempre, tapos nagilamos na ako. Naglulutuan ko si Annalyn kasi ng pagkain. Pagkabukas ko ng e-bike, ang dara ko. Ito, naman mata ako. Bibili na ako. Pagbalik ko, ako sinilaw nyo sa labas. Utang yun na din, hindi kita tinatakot na joke, pero meron talaga doon sa bahay. Lahat Pero ng hindi bahay naman, meron. hindi naman siya, ano. Ewan ko lang, hindi ko Naniwala pa ko kasi. lahat ng bahay meron. Kapag alis ng Di ba sabi mo nga sa akin, pag nung dati, nag-edit ka, pakaramdam mo, may naglalakad sa'yo. Tapos sabi mo, papahinga na ako. Hindi ko pinapabot ng alas 3 pagka nag-edit ako. Pera na lang pag sobrang emergency ka lang matapos to na masubmit tong tinatapos ito. Pero pag pwede gawin bukas, hindi na ako papabot ng alas 3. Natutulog na ako, di pa ako naantok, titigil ko yan. Mahiga na ako. Pilitin ko makatulog. Tapos, uy, tugi na. May ano. Diretso sa akin. Laki. Maliit pa yan. Hindi, pag tinawag mo daw galing sa liwanag, papunta dito. Nakasampalin ko talaga. Si Kermit the Frog. Hindi. Ang Ano ano sabi kasi ka no, Mauglap? Putang ng arte. Sorry, hindi kami humawak niya. ay, hindi ba? Nung high school, nag-ano niya, Dissect. yung dissect. Look, pagkataisip, hindi ko bito ka. Spaghetti. Pero yun nga, yung sabi mo nga, Boss Ben, lahat, naniniwala ko na lahat ng bahay meron gano'n. Kumbaga, irerespeto mo lang sila, irerespeto ka din nila. Tapos, tawag dito, kaya ako pag-aalis ako ng bahay, sabi ko, alis muna kami pero wala akong specific na sinasabihin, alis muna kami. Gano'n na, sasarado Kasi ko alam, natin. natatandaan ko yung pinsan ni Annalyn. Nung nag-reunion kami, bakante Lotify sa inyo. Si Kuya JR, sobrang lasing, sabi niya, may babae. Sino JR? Pinsan ni Annalyn. May babae daw doon, nakatayo sa loob. Ayoko kasi nga puta, katabi lang namin yun. Kaya ayoko takotin sarili ko. Yung mga panahon na yun, active pa yung bata sa bahay namin. Kaya natatakot din ako. Hindi, ano mo yun kadikit mo yun. Hindi, nakatakot ako din. Ewan ko lang, pero ang paniniwala ko talaga, meron talaga kada bahay. Pero di man naman nararamdaman yun. Hindi ko naman nararamdaman. Pag ano lang, pag pinipilit kong maramdaman. Kasi may ano tayo na gusto nating maramdaman ko meron. Parang biglang may nagbubukas na natin na mararamdaman. Pero pag dineded mo sila na parang hinayaan nyo na mawawala yan. Pero pag parang may pag nagano ka, parang concentrate ba tawag doon na parang i-open mo para maramdaman mo sila. Tinry mo, gano'n? Oo, trinay ko. Natatakot talaga ako dahil may pumapasok sa isip ko kung anong itsura, gano'n. Oo. Pero dineded mo ko yun kasi ayoko din. Pero nirespeto ko sila. Dahil pag nirespeto mo sila, respeto ko din nila. Ganun din naman. Vice versa. Go. Ikaw, Sir Te. Ano mga paranormal yung Sino muna? Ikaw, Sir Te, o si Jeff. Kasi ikaw si muna, Jeff, meron talaga siyang experience. si Jeff. Kasi sabi niya, ikaw sa bahay niyo meron. Mm. Siya may border siya. There you go. Oo, Okay. may Ano ba yung kami bata sa mo? bahay. May nangyari kasi noon na Ay, madalas. May nangyari? Hindi. Hindi yun. Bali, yung bahay na yun, binili ko nung nagtatrabaho ko noon. Ngayon, nung nabili ko siya, tabing dagat. Tinayuan ko siya ng bahay. Ngayon, yung bahay na yun, nung nirenovate namin, binago na lahat ng po. Yung meron akong kaibigan na nakikitulog. Ngayon, nung nakikitulog siya dun sa amin, lagi niya kausap yung girlfriend niya. Kausap niya siya. Ngayon, yung messenger pa nun, yung libre pa, kahit walang date, kahit wala kang loan, yung data free, makakapag-usap. Ngayon, nung nag-data siya, inon niya. Dati pag-usap sa babae, sabi ng babae, sigaw na sigaw ko sa face niya, sabi niya, sige ba nasa likod mo? Sabi niya, gano'n, daan. Sabi naman ng kaibigan ko, wala naman ako naibigan tumadaan. Sabi niya, bagong lahat mo sumigaw yung babae, ayun sa likod mo, gano'n siya ng gano'n. Ngayon, kinausap niya ako, sabi niya, pre, huwag ka pagbiro. Kasi yung girlfriend ko natatakot pa, nag-disguise ka ng photo. Paano ako mag-disguise? Itulog ako. Sabi ko sa kanya gano'n. Yung pala, may nakikita na siya. Siya ba? Yung babae Yung doon sa babae. messenger. Akala Ano ba? nila, Hindi ba na ano yun? Hindi natakot mo, gano'n? Oo, akala na nanakot ako. Ngayon, di day 2, bumalik ulit yung kaibigan ko. Siya na mismo yung nakakita doon sa kwarto. Ano nakita niya?
mahabang tenga eh, may team, Ay, mahaba ng kamay. Tapos nasa kwarto, nakaganyan. Oh? Tapos sabi ngayon nung kaibigan ko, Maverick pangalan niya, sabi niya, boss, may dyan eh, may sa loob ng bahay mo, may etiquette. Wala naman siguro. Parang ako kasi noon, hindi naniniwala sa ganito eh. Wala naman, hindi ba totoo yan, baka isip ko lang yan, pre. Sabi ko sa kanya gano'n. Ngayon, nung nalaman ko sa boss, nung pumunta yung dating tumira doon, sabi niya, kaya nga namin binenta yung pwestong yun eh, kasi dyan nagpakamatay yung anak ko. Doon sa kwarto ko mismo na kinakatulugan ko, ando doon yun. Ngayon? Ngayon, doon ako natutulog. Nakakaramdam ako doon ng bangungot na sinasakal. Oh. Tapos na yung kaibigan ko din sa sala umuupo, doon din humihiga, sinasakal din sa nung entity yun. Eh, hindi pa ako Christian nung araw. Yung entity kaya yun? O consider yun na sa Demon yun. Demon na yun, no? Demon yun. Tapos ang malupit nun, nanonood kami ng TV sa sala. May TV ako sa kwarto. Bumukas yung TV namin. Yes, malupit na. Tapos ang matindi nun, Channel 7 yung pinapanood namin, yung TV sa kwarto, lipat ang channel. Ay. Sa remote baka hawak mo, hindi naman. Hindi, nandito yung remote sa loob ng sala. Tsaka walang tao. Manonood siya, no? Naghanap siguro ng channel na gusto panoorin. Yung mabigat Naghanap ng channel. So kaya niyang pumindot na ng mas Ano yun? malakas na yan. Portuguese. Portuguese? Ayun nung pandemic, nakakilala kasi ako sa Diyos 2019. Doon ako talaga yung intimate na relasyon sa Diyos. Ngayon, ang nangyari ko, pinag-pray namin yung kwartong yun. Alam ko, may kaibigan din ako na akala nga niya, galit na galit pa nga sa akin eh. Sabi niya, boss, ako naman tinatakot mo eh. Sabi yung ganun eh. Yung kasi sa salamin, may nakasulat tulong. May salamin kasi kami sa bayan nakatapat sa pinto. Ay, di ba masama yun? Portal. Oo, may portal. Eh, hindi nga ako naniniwala sa mga ganun. Nilalagay ko siya sa tapat. Eh, may nagsulat doon ng tulong. Akala niya ako may nagsulat. Anong sulat? Tulong talaga. Ano bang sulat? Sa lipstick pa pula ba? O something? Hindi, yung alam mo yung malinis sa salamin, tapos yung kamay mo may pawis. Yung gano'n. Lawa yun. Yung, parang ganun. Content lang yung content. Yung content nga. Natakot yung kaibigan kong Kahit sino matatakot Takot na talaga. pumunta. Lalo't walang gumawa sa Tapos inyo. yung matatakot kayong tulong niya, T.O. Tolong. Yun. Siya hindi, talagang pababa yung sulat niya. Tapos ang ginawa namin doon, sunod-sunod kami nagpaparamdam na sa bahay namin. Sunod na. Pero ngayon wala na. Ngayon wala na, bossing, kasi nga ginawa namin prayer room yun eh. Doon kami nagpipray. Okay. Noon wala kasi yun, makasalanan kasi yung kwartong yun eh. Alam mo na, maraming lagim na Maraming batang hindi sinilang. Yun. Bukod pa Ano doon. yun, Teng? Ibig sabihin. Ayaw ko kay Teng. Ano ba yung Teng? Yung mga trying to know what you mean. Ano yun eh, yung Sorry naging makasalanan kasi yung kwartong yun. Pero ngayon hindi na, kasi nga nung nagpe-pray over na kami doon. Parang na-cleanse yung lugar, no? Kasi tawag dito, kung mabigat dati yung doon, yung pakiramdam, ngayon magaan na kasi siguro umalis doon o lumipat siguro ng ibang Tingin ko yun po, kasi yung kapitbahay naman namin, may nirereklamo rin. May gano'n na, may nirereklamo. Ganun din daw may nakikita. Mahaba daw ang daliri, malimaw na. So lumipat, parang na talaga siya. Paano nila? Creepy naman yung experience na gano'n. Sa ngayon, yun lang ang mabahagi ko pa ngayon na kwento. Creepy no? Grabe. Creepy na hindi po. Malala yan. Tara na guys, maraming salamat. Thank you to Ganglan sir kasi inyo. nakapag-share sa Sir Jeff. Hindi, wala talaga akong ganyan experience. Wala kang ganyan experience. Puro kasi sa amin. Ang experience kasi namin sa pamilya is puro, yun nga. Meron kaming, nakwento na sa inyo to ni Tiyo di ba? Malupit yun Ano to guys, yung tita ko, sumalangit nawa yung tita ko. Huwag ko nalang papakalanan. Sumalangit nawa siya. Yung tito ko dun is wala pa siya nung tinatawag na kariya. Wala pa siya nung antis. Mga agimat. Ganyan. Pero naniniwala siya sa religion ng Diyos, kumbaga siguro sinubok siya. May something daw na pagkaatanda ko, may something na nangyari doon sa tita ko. Kitang-kita ko talaga yun mismo. Yung tita ko na yun is due to stress na rin siguro. Isang linggo yun, wala siyang kinausap sa amin kahit isa. Isang linggo? Oo, pero hindi siya ganun. Oo, pero hindi siya ganun, kuya.
parati siyang mabati yung tiya kong yun eh. Yung pauna babati sa'yo, pagkaita pangalan sa'yo, babatiin ka niya eh. Punang pipis pa rin. Ano yung kanya, amustahin ka niya, oy, ting, gandang araw, ganyan. O, kumain ka na ba? O, kumain ka dito sa amin, ganyan. Yan yung boyfriend tiya ko. Yun nga, bigla nangyari one day, ganun. Isang linggo, wala siya kinausap. Tapos, ang ginagawa niya lang, nakaganyan. Uwi ng uwi pa ganyan. Gumaganyan ang kamay niya. Ano ibig sabihin pag nagaganto? Parang may na-stress siya o ano ba? Basta, sobrang ano siya. 1 week siyang ganun. And then, magsasabado. Pagkatanda ako magmamahal na araw nun. Yung tita ko yun, biglang naglugay ng buhok. Ay, dati nakatali lagi. Oo. Hindi naman nakatali. Parating suklay na nasa likod. Lugay. As in, lugay sa harap. And then, yung aura niya, papasok pa lang kami ng saan din yun? Papatok. Papasok pa lang ako ng pintuan kasama yung pinsa ko na anak niya. Sabi dun sa anak niya, ganito talaga is, halika rito, pumasok ka. Ginanon. Anak, halika rito, pasok ka. Sabi nung pinsa, tigilan mo ako. Hindi ka nanay ko, sino ka? Kasi kung yung pintuan pa lang, iba yung aura. Sobrang dilim na, sobrang bigat talaga na. Ano yung pinto? So yun yung ano, at least yun may napag-usapan tayo habang kumakanta ng palakas ng palakas. Yun. Dito. So yun. Maganda tip dyan. May isandaan Ang malakasan, tintodo eh. Inaano lang namin tong podcast para mamayang malalim na yung gabi. So yun nga. So abangan niyo yung mga solo exploration namin, sama-sama na pag-explore Tugang Lods. Papakita namin sa inyo. So maraming salamat sa mga nanonood. Thank you. At hanggang sa susunod na exploration, again, nakasama niyo kami Hunted Explorers. Joke lang ako. Sir Tech TV. Boss Benok TV. Boy Patatas. Yan. Salamat Tugang Lods. Dito naman tayo sa kabila. Salamat Tugang Lods. Salamat. Dahil pala bilingin-lingin tayo dito. Salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na exploration. Mga bukas na yun siguro. Bukas ulit. Thank you Tugang. Sama tayo guys. Salamat mga Tugang Lods. Bye. Thank you. Bye-bye.